Hi Gemini, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Matikabay Tarot reading for September 1 to 15, 2024, first half of the month. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba. Kasi general reading po ito. This is for you, Gemini, ngayong September 1 to 15, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini, open na po inyong Matikabay Tarot reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Gemini for schedule. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo Gemini ngayong September 1 to 15, 2024. Spirits Guide, mga ganap po. Ngayong September 1 to 15, 2024 para po kay Gemini, I need 3 cards po. Spirits guys, angels, archangels, guardian angels, message nyo po para kay Gemini ngayong September 1 to 15, 2024. I need 2 cards po. Okay. Gemini, ngayong September 1 to 15, 2024. Wow, maraming blessings. May expectation kayong parating na malaking pera. Oo, ngayong September 1 to 15, 2024. Yung nagpaplano kayo. Kung paano nyo i-manage yung pera, ganun. Parang nagbabalanse ka dito Gagamitin mo siya sa specific goal. Like, nagkaroon kayo ng project. Like, yung 20% is like for example 20% savings, yung 20% i-save ko para sa bilhin ko ng materyales para bumuo ng mag-renovate ng bahay, ganun. Example lang po yan kasi iba-iba tayo ng experience sa buhay. Yun, may expectation ka which is malaking pera to. Tapos busy kayo dito kasi maraming transaction nakikita ko dito. Pwedeng maraming kliyente, customer, maraming demand. Nakatanggap ka ng mga projects, ganon. Super busy. Pero magbibigay ito ng financial growth sa inyo. At nakikita ko dito yung prosperity. Wow, ganda. Tapos iwasan nyo lang daw mag-overthink at mag-overanalyze. Kasi baka
ah, ma anong tawag nito? Mas stuck kayo sa overthinking. And alam niyo naman na nakakasama yan sa atin yung overthinking na yan. Even the over-analyzing the situation, ganon. So, yun. Maging productive sa araw-araw, iwasan mag-overthink. Okay? So, yun. Prosperity, cash flow, malaking pera na expectation nyo. So, maraming gawain, busy si Gemini. And may biglaang pagbabago rin dito. Nakikita ko dito yung transformation. Okay? This is necessary change. Oo, pagkakataon po ito. Pwedeng may nisikaso kayo na pumasok kayo sa malaking building na may hawak-hawak na document. Pwede rin na nagkaroon ng restriction. Pwede din na may taong hindi makausap. Pwede din na may time na yung gusto nyong, di ba, nag-overthink kayo dito, may araw na nag-overthink kayo, kaya nga in-advise kayo dito na iwasan nyo talaga kasi hindi nakakatulong yung overthinking na iyan. And gusto mo mapag-isa dito yung isolation para makapag-isip na mabuti, para sa pagbalik mo, re-energize ka na, productive ka na. Oo. Pero itong biglaan pababago to ha. Pwede din na may alok na magkaroon ng separation like long distance relationship kasi kailangan mong lumipat para sa future goal mo. Okay? Pwede din na may concern ka sa isang tao na sobrang taas ng ego na hindi makausap. Ganon. So yun ha, yung advice ng card dito na huwag kayong mag-overthink. Instead, mag-focus kayo sa parating na biyaya sa inyo. Okay? So, yan. And another blessings, nakita ko dito, ang sabi po ni Archangel Zadkiel, teaching and learning. Keep an open mind and learn new ideas. Then teach these ideas to others. These ideas I consider this is a blessing. Okay? These ideas, baka ito yung clarity. Ideas na sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema, ideas na makapagbigay sa iyo ng growth and expansion. And ang sabi pa ni Archangel Zadkiel dito na, learn these ideas, then teach, then be generous to others. Kasi sabi dito, then teach these ideas to others. So, be generous sa ibang tao. Like for example, na may alam ka sa may isang tao na kasamahan mo dyan na hindi niya alam at ikaw may ideas ka. So, shinare mo. So, naging generous ka. So, yun. Sabi yan ni Archangel Zadkiel. At ang sabi po ni, another message from Archangel Zadkiel. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. You are divinely guided and maraming nag-support sa inyo. Okay, ang ganda. Spirit's Guide, ano po yung energy ni Gemini ngayong September 1 to 15, 2024? Kunin ko to ha, kasi isa lang, kasi marami. And the clarification of this card po. This is a daily reminder, panoorin niyo po yung last 4 days Gabay Tarot reading niyo po. Like for example, napanood niyo ito ngayong September 5, 2024. Panoorin niyo po September 4, 3, 2, and 1. Kahit anong date niyo po na view niyo ito, basta last 4 days Gabay Tarot reading. Like for example, August 13, napanood niyo ito. Panoorin niyo po yung 29, 28, 27, and 26. Kung may nakita kayo or narinig kayo repeating message, kailangan niyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Again, calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini, open na po ang inyong Monthly Gabay Tarot reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po, so message me, Gemini, for schedule. Maraming salamat po.
Okay, what is your energy? Ang alam ko, busy kayo dito pa lang. Busy sa kakaisip, pagpaplano, pagpabudget, kung ano yung gagamitin mo sa pera, kung saan mo gagamitin, ganon. Marami kayong kilos din ito movement. Okay? So, yon. So, tingnan natin. Okay. So, this is very good. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo dito, iwasan nyo lang mag-overthink. Kasi some of you, nakikita ko dito, nag-overthink, nag-overanalyze, ganon. How to stop overthinking? Yung pinaka-the best na lang yung sasabihin ko kasi halos araw-araw ko itong sinabi sa lahat ng signs. Time for reflection, pinaka-effective yan. Kasi kasama na yan ng yung solusyon, awakening, self-assessment, yung pahinga, andyan na po. Kung gusto niyo pa, mag-research kayo sa mindfulness skills sa Google. And kung hindi pa kayang bigyan ng solusyon, then pahinga muna, change the channel. Kung may paulit-ulit na lang na problema na iniisip mo, then give a solution. Kung hindi pa kaya, then change the channel. Okay? So, yun. This is very good. Why? Because nag-decide ka dito mag-stop ng overthink. Ayaw mo na mag-overthink. Kinakaya mo ang sitwasyon kasi may biglaang pagbabago. It might be na nanibago ka kasi bago lahat. So, gamitin nyo yung strength nyo. Ang strength nyo po, Gemini, is adaptation. Adaptation, madaling kayo mag-adapt kasi very observer kayo at higit sa lahat, matalino. Gamitin nyo po yung strength nyo. And don't worry kasi nakita ko dito after this task, these challenges, itong mga pangyayaring ito, magkakaroon siya ng solitude. And kasama na yan yung time for reflection. Gusto nyo mapag-isa para makapag-isip na mabuti, makapag-relax, ganon. So, this is nearing completion po. So, yun. At least, nag-decide kayo, you're helping yourself na to stop overthinking. Kasi alam naman natin lahat na hindi talaga nakatulong yung overthinking na yan. And instead of worries, instead na ma-worry ka, dito ka sa binigay na malaking blessing sa inyo, which is prosperity, ideas, na marami pang mensahe dito kanina, okay? So, yun, Gemini. Okay? At nakita ko rin dito na kailangan nyo talaga magpahinga dito. Okay? Tapos, may nakita ko insecurity dito it might be na insecure ka kasi wala ka lang masyadong time sa inyong sarili para mag-ayos, para makapaghinga. Pero don't worry kasi you are decided naman after this task, after these challenges, maaring mag-staycation ka or magbakasyon. Okay? Tapos, mag-ingat po kayo sa taong nagsiselo sa inyo. Kasi, nakikita ko dito may tao dito na mahilig magmanipula, insecure, na may taong hindi totoo sa inyo. Okay? Kung pwede po, wag na lang magalit kasi hindi yan magbibigay ng magandang energy, kundi negativity, right? So, instead na magalit, put boundaries. Okay? Believe in yourself, trust yourself, listen to your intuition, and have faith sa universe. Okay? Pahinga talaga to. 2 card kasi nagsabi dito, pahinga. Pero tapusin niyo po muna yung mga gawain niyo. Okay? Kasi I believe this gawain nyo is hindi siya pwedeng pabayaan. Kailangan tapusin. Ganon. So, yun. Okay. Spirit's Guide, Career and Money po ni Gemini ngayong September 1 to 15, 2024. And the clarification of this card po.
Okay. This is your career and money. Inom muna akong tubig. Saglit lang po. Okay. Ganda nito. Sa career and money niyo po. Okay. May success. May enjoyment. Mm-mm. Ah, financial security is yours. So this is a clarification of your card here na may nakita talaga akong success and prosperity. Okay? So relax and enjoy. Enjoy mo yung achievement mo. Take a break kung ikaw ay nagtatrabaho para sa pagbalik mo, recharge ka na. Recharge ng inyong energy. So work can wait. You still be abundant after a well-deserved vacation. So tatlong card na po nagsabi dito na kailangan mo talaga ng rest, bakasyon. Kasi still magiging abundant ka pa rin after nitong bakasyon. Sa pagbalik mo, abundant pa rin yung naghihintay sa inyo. Okay? Financial security is yours, success. So, claim niyo po ito, itong prosperity na ito. Yes, itong abundance na ito. Okay? And this is a time of enjoyment and you're feeling safe. Naging wais ka sa pag-handle ng finances mo. Kaya nga nag-iisip kayo dito nagbabalanse kayo. Kung matatanggap ko itong perang ito, ganito yung gagawin ko, ganon. This is very good kasi management yan. Pero don't think too much. Sabi po ng card dito kanina pa, okay? May promotion din ako nakikita dito. Tsaka yung sabi ko kanina dito, which is repeating message again na marami kayong orders, marami customer, kliyente, basta marami kayong gawain na magbibigay sa iyo ng financial growth. Magbibigay sa iyo ng pera. So, yun. This is money luck. Ang sabi po ng card nyo dito. Wow, so claim nyo yan, Gemini, ha? Lahat ng tinanim mo nagbo-bloom. Okay? So, focus on what brings you the most peace. Ganda. Okay. Okay, may paalala ang card niyo po dito. 'Di ba? Ang sabi dito sa dalawang card na marami kayong gawain. Tapos ang sabi din ng card niyo po dito na iwasan niyo mag-overthink at mag-overanalyze. Kasi hindi yan na anong tawag dito? Hindi yan magbibigay ng maganda sa iyo. Okay? So, ang sabi ng card dito, which is the clarification, na wag mo daw kayong mag-say yes ng yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Kasi kung mag-yes ng yes ka, tapos tanggap ka ng tanggap na hindi mo alam, na hindi na pala makaya sa schedule mo, baka may deadline yan, baka baka mataas yung expectation ng client or customer mo, even your boss or amo na mabigay mo ito sa kanilang gustong schedule. So, ang sabi po ng card dito na kailangan ng time management dito. Kung if ever natanggap ka ng tanggap na hindi mo na malayan na sobrang dami na pala. Tapos na burnout ka. So, magbigay tayo ng solusyon dito, which is ang sabi dito, na mag-ask po daw kayo ng help. Pero kung hindi pa ito nangyari, sa rinagapan nyo, so time management. Huwag mag-say yes ng yes. Kung tatanggapin mo lahat, then ask for help. Okay? So, iwasan yung ma-burn out kasi kung ma-burn out kayo, baka hindi kayo magiging productive or hindi maging maayos yung service, ganon. So, I believe that Gemini is, si Gemini, hindi lang matalino, hindi lang masipag, kundi mahilig sa multitasking. Pero, iwasan na lang natin. Okay? I-remind mo yung sarili mo na magkaroon talaga ng time management para yung promises mo na schedule na expectation sa inyong customer, kliyente, or sa isang tao, mabibigay mo.
Oo, ma-deliver mo sa kanila yung promises mo. Okay? Para iwas na rin ng pag-burnout kasi 'di ba, kung ma-burnout tayo, manghihina tayo, diyan tayo yung parang sobrang bigat kasi sobrang pagod na, 'di ba? So iwasan na lang natin na or bigyan ng solusyon, ganon. Kung andyan ka na sa sitwasyon mo na marami na talagang gawain, then bigyan ng solusyon. Instead of worrying, instead na magalit, instead mainis or di ma-disappoint, maggawa ng solusyon. Okay? At sikapin yung wag magalit or mag-attract ng negativity kasi ang ganda-ganda ng binigay na blessing sa inyo dito. Okay? So, lahat ng signs, gustong-gusto yan. Yung prosperity na lumabas sa inyo, Gemini. So, claim mo ito. Spirit guide. Love, life, self-love, partnership, and romance ni Gemini ngayong September 1 to 15, 2024. And the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan ngayon? Oo, sa screen nyo po kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. Ang ganda ng cards nyo ngayon. Ang ganda. Kasi nakita ko dito yung another card na nagsabi na success. O, ilang beses na yan lumabas ha. That is a repeating message. So, claim nyo yung success na yan. Okay? Very happy ka. Kasi may positive outcome. This is the happiest card. Kaya very happy ka dito. Success, achievement, ganon, blessings natanggap na nagbigay ito ng happiness sa inyo, improvement sa health, o naka-recover ka na sa mga nararamdaman mo kasi it might be stress ka dito or kasi stress, burnout yan, di ba? So naka-recover ka na dito. Isa tong magandang kalusugan po, kaligayahan at kaaya-ayang pakiramdam. Pwede din ma-reunion na ganap po. Oo. Pwedeng sa old friend or family, ganon. Okay. Alam ko na kung saan ka magbabakasyon. Mag-staycation kayo sa bahay. Karamihan sa inyo. Kasi nakikita ko dito na isip-isip nyo at some of you ginawa talaga na mag-staycation kayo sa inyong bahay. Kasi komportable ka at secure ka pag nag-stay ka sa bahay mo. Magiging kalma ka lang kung nag-staycation kayo sa bahay nyo. Tapos nag-spend time ka sa mga bata, na nagbibigay sa iyo ng happiness. So, enjoy this success, Gemini, kasi you deserved it. Okay? May matanggap kang buntis or makatanggap ka ng news na may buntis or wedding, may happy bonding, pwedeng outing po ito, beach outing, yes. Ayun. So, see you tomorrow, Gemini. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.